Bago ang lahat, nakakuha na ng backup big man ng LA, si Kevon Looney. 1 year, 3.9 million. Siya ang magiging pang 14 player sa Lakers. Pero hindi pa tapos dahil si Kuminga nakipag-meeting na sa Lakers para sa last spot. Halos ubos na rin ang cap space ng LA. Yung mid-level exception pala napunta kay Colin Sexton. Pero may natitira pang konti. Ang pwede na lang gawin di umano ng LA para makuha si Kuminga, ipadala si Bando at si Dalton sa Atlanta Hawks para sa sign and trade. Matapatan ng bahagya yung kontrata ni Kuminga na 24 million or kaya mas mababa dun. Kapag hindi pumayag ang Hawks sa sign and trade, ang pwede na lang gawin, i-dump or i-waive si Bando at si Dalton. Kasama na rin doon si Jaden Hardy para lang mapapirma si Kuminga. Pinangakuan di umano ni Redick si Kuminga habang nasa meeting na kapag pupunta sa kanila, ibibigay sa kanya ang high minutes kasama si Luka. Unanimous din na gusto ng management na makuha itong si Kuminga sa kanilang lineup. Halos ipinangako na rin yung starting unit para kay Kuminga dahil wala na rin naman si Rui Hachimura na dati nasa starting position. Ito nga lang ang magiging problema ng Lakers at kahit sinong team na kukuha kay Kuminga. Based sa Los Angeles time, sa ngayon, ang pwedeng i-offer ng Lakers kay Kuminga 20 million sa loob ng 2 taon, na better option yun kesa minimum contract. Ang 10 million kada taon, financial burden na yun halos sa LA dahil sa cap space at lalo na sa tax space. Dahil si Reeves, hindi man kasama sa cap space yung kontrata niya pero sa tax kasama yun. Kahit si Shannon Sharp, napiko na rin sa podcast niya na akala ba ni Kuminga siya siyang star player para humingi ng mas malaking kontrata or mag-demand. Ang kampo ni Kuminga naghahanap ng mas malaking offer. Sa 6 na players pa na nakuha ng LA, hindi kasama dito si Reeves. 5 kasi doon, mga 6 man sa ibang team. Si Walker Kessler lang ang tanging starter. Si Kuminga naging starter at 6 man dati. Mukhang may chance sa starting unit kaso yung agent niya ayaw pang mag-commit. Hindi pa rin kasi enough yung offer ng Lakers sa bata niya. Mas naghahabol sila ng mas better na financial offer. Ito kasi yung habol ni Kuminga kesa offer na magandang playing time. Mag-iintay pa di umano ang kampo ni Kuminga sa mas malaking financial offer bago sila magsabi sa Los Angeles. Bagay talaga kayo magkabatch tong kilala kong player. Halos parehong-pareho kayo. Dahil posibleng makakuha ng ibang player itong LA kapag hindi nauna itong si Kuminga. Dahil ginawa na rin naman kasi ng kampo ni Kuminga yun sa Golden State. Tapos natakot yung Atlanta sa kanila na rason kung bakit binitawan siya at ayaw atang sumakit yung ulo dahil posibleng humingi ng malaking kontrata. Sa ngayon, sa Lakers pa nila ginagawa. Alam naman siguro ng agent ni Kuminga na kung sinong player ang makipag-discuss sa Lakers na merong issue, nahihirapang makakuha din ng team or contract. Sipin nyo na lang yung nangyari kay Christian Wood, bigla na lang nawala. Halos katulad ng senaryo ni Christian Wood itong si Kuminga. Magaling na player si Christian Wood pero ang Dallas ayaw siyang i-retain. Tapos ngayon si Kuminga nanghihingi ng malaking kontrata. Ang Pistons naman halos kompleto na sa lineup, decision na lang di umano sa non-guaranteed contract ni Duncan Robinson. Pwede kasing i-waive ng Detroit yung 15 million niya kapag merong naging available pang player na pwedeng kunin. Si Kevin Durant naman nagsisimula na rin magparamdam na aalis ng Houston dahil di umano munti ka ng matrade si KD at si Sengun kapalit ni Jaylen Brown. Ang pangatlong team na sasali kasi sa trade na yon ay Detroit. Mapupunta si Brown dapat sa Rockets, mapupunta si Sengun sa Boston at si KD mapupunta naman ng Detroit. Ngayon maraming team na nag-i-inquire kay KD pero sinabi ng Houston untouchable so far si Kevin Durant sa lineup nila. Pero based din sa report si KD gustong makasama sa team itong si Cade Cunningham at Detroit ang gusto niyang mapuntahan. Na minsan yung mga rumors kay Kevin Durant tinutotoo niya. Hindi man nila tinitrade si Kevin Durant nakikinig sa mga offer ng ibang team ang Houston. Hindi kasama doon ang Detroit sa nag-o-offer ngayon kay KD. Pero ito yung team na gustong mapuntahan ni Kevin Durant ngayon based sa report. Sila yung number 1 team no nakaraang season sa East at kulang sila ng another scorer. Mukhang nagpapahiwatig na naman si Kevin Durant na gusto niyang lumipat ng team at papunta sa another contender na team. Gumawa na din kasi ng another trade ang Pistons, si Caris LeVert at 2 second round pick papuntang Milwaukee Bucks kapalit ni Taurean Prince at ni Gary Harris para makapag-create ng trade exception itong Pistons.
Based pa sa report ni Brett Siegel, ang Detroit kasi naghahanap din ng paraan para makuha talaga si Kevin Durant via trade. Pero hindi mangyari dahil nga wala silang maiti-trade na player kapalit nitong si Kevin Durant. Except kasi yung isang player nila na inaabangan pa sa kontrata. Kailangan nilang sumali or maghanap sila ng isang team na sasali pa sa kanila para merong kapalit si KD papuntang Houston at sa kanila mapupunta si KD plus yung mga draft picks pa. Hindi pa rin kasi tapos yung issue kay Jalen Duren. Ayaw pa rin pumirma ng kontrata. Wala kasi mag-o-offer kay Duren na malaking kontrata outside ng Detroit. Ang dalawang teams sa ngayon na may sapat na cap space, Brooklyn pa rin. Kasama rin doon ang Clippers na meron pang nasa 20 million na pwedeng gamitin ng Clippers para makapag-offer dito kay Jalen Duren. Kaso ang gagawin lang ng Detroit, tatapatan lang. Kaya no sense din na makipag-transact ang Clippers at Nets. Ang mangyayari lang nun, parang tinulungan lang din ng dalawang teams na ma-retain ng Pistons si Jalen Duren. Available pa kasi si Peyton Watson at si Benedict Mathurin. Ang mga player na mostly hinahabol ng Clippers ngayon ay si Watson. Iniintay kasing gamitin si Mathurin bilang sign and trade player. Around 20 to 25 million ang value ni Watson. Bumaba bahagya ang cap space ng Clippers na ma-assign nila si Hachimura. Kaya kailangan nilang gamitin si Mathurin bilang sign and trade player para dito kay Peyton Watson or kaya kung sumubok sila kay Jalen Duren. Kaso hindi naman papayag doon ang Detroit kung si Benedict Mathurin ang gagamiting sign and trade. Pero kay Peyton Watson, desidido kasi na i-match ng Denver ang kahit anong offer para sa kanila dahil posible silang magbitaw pa ng another player. Ang kalaban lang talaga ng Denver at ng Clippers kay Peyton Watson ngayon ay Brooklyn dahil meron pa silang sapat na 25 million na cap space para ibigay sa kanya. Hindi yun kain tapatan ng Denver. Pero based sa report, hindi kasi ganun kainteresado ang Nets kay Watson. Open din naman di umano ang Denver na makipag-sign and trade dito kay Peyton Watson kung sakaling hindi nila matapatan yung i-offer ng ibang team. Si Benedict Mathurin naman nagkakaroon ng traction sa Golden State dahil naghahanap sila ng panibagong player na may dadagdag sa lineup. Ang pwede lang i-offer ng Golden State dito kay Mathurin, mid-level exception. Nakain tapatan nyo ng Clippers. Yung isa pa sa mga target ng Golden State na si Chris Middleton bumalik ng Wizards para sa 17 million na kontrata sa loob ng 3 taon. Nawala na naman yung isa sa mga backup option ng Warriors kasi tulog pa si Mike Dunleavy. Nakaantabay din ng Golden State kay DeMar DeRozan na pwede nila makuha ng above minimum para sila ang piliin at puntahan at hindi naaalis ng California itong si DeMar. Ang Miami din kinukunik kay DeMar dahil nag-iintay pa rin ang Golden State at itong Miami sa desisyon nitong si LeBron. Sa Cavaliers naman, pumirma si Donovan ng 273 million sa 4 na taon pero technically 3 taon lang yon kasi napatungan yung player option. Mula 2027 until 2031, magkakaroon si Donovan ng 50 hanggang 75 million na kontrata. Simula ng 2029, na kay Donovan na agad ang 40% to 45% ng cap space ng Cavaliers kung hindi tataas ang cap space sa mga susunod na taon. Pwede na ulit maghabol ng player ang Cavaliers. Kulang pa sila ng 3 player sa lineup. Kapag nauna si Harden na pumirma, kailangan hindi lumagpas sa tax apron para makapag-sign sila ng player na merong above 14 million noong nakaraan nilang kontrata. Na ang pwede pang gawin ng Cleveland, magbawa sila ng player kung sakaling lalagpas sila sa tax apron para lang makakuha ng ibang player na available pa sa free agency na lagpas ang kontrata nila sa 14 million kung lagpas na rin sila sa first tax apron.